Okay. Andiyan na rin si David. Yes po. David, andiyan ka ba? Yes po, nandito po. Ikaw mag-opening prayer. Sige po, let us pray. Lang po, patay ko lang yung time. Hallelujah, Lord, we thank you and we glorify you for this day, Panginoon. Sa amin pong mga pag-uusapan at isasaayos, Panginoon, para po sa Media Hub, Panginoon. We ask for your guidance and your wisdom, Panginoon. Whatever we are trying to build, Panginoon, for this ministry, ay kayo po ang manguna sa amin. We also thankful, Panginoon, sa opportunity to serve you sa ibang paraan, Panginoon, ng teknolohiya, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maitaas sa ministry ito at patuloy po kaming sa iyo humihingi ng gabay para sa gawain ito. Muli po, pinagpapasalamat namin ang opportunity to be a part of this ministry and we thank you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Siguro mag-ano lang tayo, mag-introduce lang tayo sa bawat isa. Hindi lahat kayo pamilyar ako. Yung iba, nakikita ko ang mga mukha, but not all of you, ano sa akin, talagang well acquainted ako. So siguro, isa-isa lang muna, magbigay po kayo ng ano sa akin. Una, yung pong pangalan nyo at saang church kayo naka-assign. Then, ano yung media skills na ginagamit nyo dun sa inyong church. And also, maybe a short, a uniqueness ng inyong pagkatao o kung sino kayo. Paano namin kayo i-describe? Siguro yun lang. So, one, pangalan nyo. Pangalawa, kung saan kayong church. Pangatlo, anong media skills ang ginagamit nyo dun sa church? Ikaw, kung ano yung ano mo. And then, uniqueness ng iyong pag i-describe mo yung sarili mo para matanda ka namin, magbigay ka ng one unique character mo. Yun lang, siguro. So, sino unang gusto mag-umpisa? Yeah. Yan, si Joey. Ayan. Joey, Joey? Pastor, sorry po. Ang bilis po. Wait lang po. Sorry Oh, po, yun. hindi ko po narinig na wala po ako kanina. Ano po yun? Okay. Sorry po. Sabi ko, Joey, para magkakakilakilalan tayo, sabi ko, mag-state nyo yung pangalan nyo, tapos yung outreach o church na kung saan kayo naka-assign, and then kung ano yung media skills na ginagamit nyo sa inyong church, na kung saan ano ka nagpa-participate, then bigyan mo kami ng unique description. Kung i-describe mo yung sarili mo, bigyan mo kami yung unique description para matandaan ka namin. Yan. So, yan. Hello po, ako po Siguro, si Joey. Sorry po, hindi ko po yan, yan. talaga. Sige, sige. Okay, yan. Oo. Ayan, And hello po, kung ako po kaya si pong Joey. excuse. Kung Ay, kaya sorry rin po. buksan siguro yung yung pag nagpakilala kayo, pwede pong buksan saglit yung inyong video para makita po namin kayo. Yon. Sige, Joey, you can start now. Sorry po, kakatapos lang po kasi ng youth gathering namin. So, nandito pa po ako sa Okay. church. Ako po ulit si Good. Joey from Las Bañas, Word for the World Las Bañas. And sa ngayon po, ako po ay gumagawa ng mga posters po namin sa youth and sa church. So, That's yung good. mga may bisita po. Hello po. Ay. Good evening, Pastor. Good evening. Abot Yan. po ako, uwi lang po ba ako? Sige, sige. Oo. Yung mga ano po, nakapost. Majority po na nakapost sa aming youth and sa sir,
yung Word for the Word Las Baños page po ay tumutulong po ako doon. Okay. Unique po, um, Kahit uh, one word lang. Yan. mabait po. Yeah. Okay. Mabait. Sige. Walang maisip. Tandaan po natin yon. Yan ang mga magiging cue pagkasama. Pag narinig yung Joey, mabait. Ayan. Okay. Yun lang po. Thank you po. Next. Yan. Si Raisa, yung nakalagay dito sa aking screen, ang nakasunod, nakatabi ni Joey, si Raisa. Yan. Terobias, taba? No. Los Baños din. Ayun. Ayan. Okay. Opo, hello po. Good evening po sa lahat. Yan, Good kaya tatapos lang evening. po talaga ng news namin. So, medyo maingit. Medyo lilipat lang po Okay. ako. Ayan. So, ayun. Hanap pa po ako liwanag. Ayan po. Good evening po. I am Rai. You can call me Rai na lang po para mas maikli. From Word for the Okay. World of Baños po. Media Tech din po. And ang aking major na ginagalawan po ay usually sa social media manager po. And then, Mhm. sa documentation po, yon nagka-camera, nag-photos po ang aking specialized po. And mostly po din sa post ng youth, yon yung mga documentation po, yung mga post documentation and posting po. So yun po ang aking ginagawa. And Praise to God. remember me, R, Rai for responsible po. Siguro po. Responsible. Okay. Pag Rai, responsible. Thank you, Rai. Then, Gideon, ikaw ang nakalagay na next sa aking ano. Maybe you Ayun can po. introduce yourself. Yeah. Ayun po. Ako po si Gideon Paul Alsaga from Word for the World Mm-mm. San Pedro po. And you Mm-mm. can call me Gideon or GP po na lang para maikli. And then GP, yung okay. kasalukuyan ko pong ginagalawan is nasa music po. Pero sa music tech po. So Mm-mm. nagte-technical din po ako. And then when it comes po sa media, ang ginagalawan ko po ay video editor, videographer, and photographer po. Ayun. And Praise God. then yung siguro po yung one word po na masasabi ko, madidescribe ko sa sarili ko ay submissive po. Ayun lang po. Submissive. Okay. Thank you, Gideon. Next is Mark. Mark Alvarez. Mukhang alam ko to. Kaya to, tagalipa ito. Ito. Mark, nandiyan ka ba? Good evening po, Pastor. Yan. Ah, ako po si Mark Alvarez, yung mas kilala po sa pangalan Tonton Alvarez. Tonton. From Word for the World Lipa. Ah, Currently po yung when it comes po sa media, mostly ang focus ko po ay sa pagiging photographer at saka videographer Mm-mm. po. That's One word, Pastor, di ko po alam kung ano po describe po eh. okay. Siguro po mabait na lang po. Yun Oh, po. ba? Pareho ni Joey. Mabait. Okay. Sige po. Okay. Sige. Thank you, Mark. Ashley, can you introduce yourself? Taga Carmona. Ayan, Opo. Ashley. Hello po. Ako po si Ayan. Ashley Gale po, taga Mm. Word for the World Carmona. Ang pinaka-role ko po sa media po namin is, yun po, media tech po, and sometimes po sa sound tech din po kami. And more Mm. on ano po ako, sa mga video editings po, like yung mga pine-present po sa um, every may occasions po or like yung sa mga presentations po nila pastor, yun po Praise yung God. ina-handle ko po. And unique po sa akin siguro, ano po, um, mabait na lang din po. Puro mababait Okay. Okay. Yan. Pinumpisa ni Joey kasi. Ayan. Okay. Puro mababait na. Okay. Opo. Okay. Gail, Tulagan. Okay. Nandiyan ka ba? Can you introduce yourself? Yeah. Tama ba ang bigkas ko, Gail? Yeah. Medyo ano yung sound mo, Gail? Di namin maano. Yan. Ayusin mo na ni Gail. Okay, habang inaayos ni Gail yung kanyang sound, tawagan natin si Catherine. Andiyan ba si Catherine?
Catherine ng Binyan. Yan. Can we hear from you, Hello po, Catherine? rinig na po ba Yan. ako? Yes, yes. Kat, come Loud on. and clear. Mhm. Hello, hello, hello. Camera Yan. on. Nakatingin si Nanay Pastora. Yan. Naririnig ka namin. Yan, okay. Hi. Ayun po, hello po. Ako po si Catherine from Word for the World Binyan po. And Praise yung God. focus ko po ngayon sa ministry is sa live stream po muna kasi Oh, okay. yung Live documentation stream. ng church. And ang Mm-mm. madedescribe ko po sa sarili ko ngayon or uniqueness po, katulad po nila, kindness din po. Kindness naman. Oh, mas unique. Okay. Puro tatlo mabait, isang kind. Ayan, okay. Yan, tawagan naman natin si si Jethro ng Loma. Ayan, nandiyan ba? Can we hear from you, Jethro? Praise, Yan. praise. Narinig po ba ako? Yes, Jethro. Loud and clear. Yes po. Ako po si Jetro Barliejo from Word for the Word Loma po. Ayun po yung ginagalawan ko po ngayon sa church po is, ayun po, photographer po tapos nag-graphic design din po ako. Then yung mga posting po sa youth po namin tsaka sa church po namin, ako po yung nagpo-posting ganun. Praise God. Then Yan. yung Anong sa unique uniqueness, mo? Yan. kulit na lang po. Kulit. Si I Kulit, agree, okay. Pastor. I agree. Oh, yun. O, kita mo. Pero, Medyo may meron, mas sa atin dito, honest. Ayan, okay. Kulit. pero Pastor, may So, sinabi. Magaling oh, prepare ng cellphone yan. oh, Yan ang okay. Praise livelihood. God. Galing nga. Yeah, si Biron. Pwede bang makausap si Biron? Good evening po sa lahat. Yan. Ako si Byron Soriano, Ram, Byron pala. Sorry. Byron. World for the World Hugo Perez po. Mm-mm. Ang ginagalaw ko po sa media sa church namin, nag-edit po ng video sa akin, nagtitake po ng documentation for Mm-mm. video editing din po. And one word describe myself po, masayahin. Masayahin. Yun lang po. Okay. Masayahin, kind, tatlong mabait. Nasa yung isa, si ano yung isa pang unique na natin, nakausap kanina. Responsible, tama, si Rai, di ba? Si Raisa. Bibiel ba o Troy? Nandiyan ba si Troy? Yes po. Yan. Po. Can we hear from you, Troy? Ako po pala si Abel Troy Buendia. Outreach ko po is from GMA. And ngayon po kasalukuyang ginagawa ko po, dalawa po kasi yung ministry ko. I'm a musician din po sa aming church and also media. And hawak ko rin po yung media management sa amin pagdating sa posting. Ako rin po yung kumukuha photography, videography, and also cinematographer po. And yung content creator, reels sa mga reels po, gumagawa rin po ako sa church namin. And one thing po na masasabi ko sa sarili ko na unique is siguro po is creativity. Ayun lang po. Yan. Thank you, Abiel Troy. Yan. Si Natalie Gale naman. Si Natalie. Nandiyan ba? Yan. Good evening, Natalie. Yun na. Hello Tingnan po. natin. Rinig na po Yun. ako. Yun. Gumana na. Yun. Gumana na. Ako Praise pa God. rin po Ayan. ito, si Gail po. Nagpalit ako ng... Oo. Ayan po, my name is Nathalie Gail po from Orfeo Hugo Perez under the supervision po ni Pastor Vince. And ayun po, Gail na lang po para short na lang po. Mas kilala po ako sa Gail. So ngayon po, ako po yung may hawak ng Facebook page po ng ano po ba? Ng church po namin, ng youth ministry ng district, ng youth ministry ng region. And ako din po yung gumagawa ng mga pub mats po namin sa every time na may youth fellowship po kami. Yung iba lang po, hindi po lahat. So one word to describe me, tahimik. Tahimik po ba? Wow, tahimik. Yun naman siya. Unique nga, tahimik. Okay.
Kanina sobrang tahimik nga, di nga amin na marinig. Ayun, okay na ngayon. Yan. Ah, Aaron, yan. Mukhang hindi natin kilala to si Aaron. Yan. Hello po. Rinig po ba? Yan, medyo naririnig ka namin. Mahina lang pero naririnig ka namin ron. Wait lang, ayusin ko lang yung mic kasi ibang mic. Yan, yan. Iyon, no? Ayun, rinig. Hello. Yan. Wait lang Kailangan maayos mo yan kasi kilalang kilala yung daddy mo. Oo. Ayun, rinig ako pas. Ayaw, malinaw na. Ito, ilang po hello po, ako po si Aaron. Taga Better Living at Makati. Okay. So, sa ano ko po sa media is all-rounder kasi ako eh. Palipat-lipat din. Minsan audio, minsan sa projectionist, minsan live stream. 3 na yung hawak ko nun eh. So, ang ano ko sa akin is mahiyain. Mahiyain naman. Okay. Matahimik, mahiyain. Okay. Praise God. Thank you, Ron. David. Nandito si David. Yan. Ano ng San Pablo? Yan. David. Wala po dito. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Pastor David po. Parang kaedad ko lang po yung nasa baba. Ano ba? Familiar yung faces ng karamihan. Ano po, all-rounder din po ako. Before po ako maging pastor, ay naikutan ko po lahat ng ministry sa media. Even nung nung nag-pandemic kasi yun yung great challenge sa atin, mag-upskill. Self-study din yung live streaming. Even nung college kasi forte ko talaga din ng video editing. And siguro natuto na lang by sa panahon na tayo po ay need natin kasi mag-upskill when it comes sa media. And also sound tech din po nung nagsisimula pa ako sa ministry, and even naging projectionist, at ginagawa ko po yun dati sa Kalawan ng Sabay. Nagsa-sound mixing habang naglilipat ng lyrics. Yun po. Okay. So, one word that describe ko. Siguro determined, past tense. Determined. Okay. Determined. Thank you, David. At siyempre si Yuan. Yan. Can we hear from you, Yuan? Hello po. Yan. Ako po si Yuan Gabriel Galindon. Yan. You can call me Yuan na lang po. Then yung media skills ko po is almost yon, photography, graphics, and videography, and editing. Actually, ayun nga po, nung editing, ako po yung nag-same day edit nung sa Youth Campus Star, kung natatandaan niyo Yes. po ako. Yun. Galing ha, ganda nun. Ganda, yes. Yun po yung skills ko. Then, yung unique description ko po, siguro ayun lang po, mahihain na lang din. Mahihain din na. Okay, sige. Thank you, Yuan. May pumasok bago si Wyden, tama ba? Wyden? Opo, Wyden Good po. evening. Yan. Wyden, isa-isa silang nagpakilala, tapos inanila kung saan silang church. Then, sabi mo sa amin kung ano ang iyong media skill, and then bigyan mo kami ng one word that will describe you. Yan. Okay. Ngayon na po, Pastor. Oo, yes. Sige po. Wyden po from Word for the World Pagsanang. Nagulat ako bakit pasok. So, media skills po, sa graphics design po, yan, privilege po na makapag-design din ng posters po nung youth camp, yung Limitless Gospel po. So, more on sa graphic design po ang forte ko. And siguro po sa description, versatile. Yun na lang. Praise God, versatile. Yun ang unique. Okay, thank you, Wyden. Of course, kasama po natin ngayong gabi si Pastor Joby. Yan. Medyo, alam ko kung naka-BS pa rin siya ngayon, Bible study. Tama ba? Tapos na po yung prayer, Pastor. Ayun, Patatapos yun. Oo.
Kumakain lang pala, yan. Okay. So, actually si Pastor Joby ang magiging ano nyo, medyo gabay nyo sa ministeryong ito. Pag meron kayong mga lalo na sa spiritual, lalo na sa mga ano technicalities na ano, si Pastor Joby po ang inyo pong makakatulong diyan, makakatuwang. So sa gabing ito, nagpapasalamat una muna ako sa inyong lahat at pinaunlakan nyo na kayo ay makasama sa grupong ito. Ang pinag-usapan namin ni Ryan, tatawagin itong grupo nyo as the media hub of the church ng overall Word for the World, no? Natin, national outreach, media hub ministry. Kaya ako tinawag na media hub kasi iba-iba, marami kasi tayong outreaches, Luzon, Visayas at Mindanao, and magkakaroon tayo ng parang centralized coordination. Magkakaroon tayo ng pagtutulungan. Ito yung nais ko na ang ating pong gawain sa Panginoon, talaga mapapalawak natin. At sa paraan na talagang mapapalawak to, ay yung media. Ang inyo pong role as media ay masyadong crucial. Crucial in a way para po maabot ang mga malalayo natin mga kakilala, pati po yung mga taong nasa kadiliman na hindi pa kilala ang Diyos, yung inyo pong platform na ginagamit, ang inyo pong mga methods, ang isa sa effective na pamamaraan para maabot, mapalawak natin yung epekto ng gospel. So, hindi kayo, sabihin natin, isang maliit na bahagi, kayo'y isang napakalaking bahagi ng ministeryo ng Diyos, lalo na sa panahon natin ngayon. Gusto ko sanang magkaroon ng uh, coordination, ng unity. Tapos, gusto ko rin matuto tayo sa bawat isa. At ang nais ko sana, mabuo natin tong grupo na to at mapatunayan natin ang effectivity to the point na mag-iiwan tayo ng legacy. When I say legacy, merong tutularan ang susunod na mga henerasyon. At meron din tayong tuturuan. So sila ay may tutularan, tayo naman ang magtuturo. Ipapasa natin sa kanila yung passion to spread the gospel through media. Yung tinatawag nating integrity, yung wisdom. Hindi tayo gagalaw sa media na medyo irresponsable. Hindi tayo sasama doon sa mga taong nagkakalat ng fake news. At tutulungan natin ang bawat isa para mapilter ang mga ilalagay sa Facebook ng ating pong church. Kayo ang gagalaw para pagandahin to, gawing mas effective at attractive, at ipipilter nyo ang mga bagay na sisira sa ating pong gawain at sa pangalan ng Diyos. Kayo rin ang mga gagabay sa mga susunod na tinatawag nating henerasyon na gagalaw doon sa media. Yun ang reason bakit ko po gusto mabuo ito. Ang bawat churches, I do believe, merong mga taong hinipo para gumalaw sa media. Pero hindi lahat ng churches kompleto sa mga media men. Kompleto sa mga skills, o kompleto sa mga equipment. Siguro iba-ibang mga skills meron tayo. Pero kahit may kakulangan ang isang church, pero kung magsasama-sama tayo lahat, I think mapupunuan natin yun. Pag nagtutulong-tulong tayo lahat, medyo may tatawid natin yung shortcomings ng isang church.
Then sa pamagitan niyan, lahat tayo magkakaroon ng benefit. Mabe-benefit tayo sa pagtutulong ng bawat isa. May enhance natin yung kanya-kanya natin mga church. At the same time, mapapalawak natin effectivity ng ating ministeryo sa pangkabuuan ng church natin. Yun yung reason. So, sa gabing ito, medyo meron ako nilagay na gusto kong talakayin natin. Una, magkaroon tayo ng listahan ng mga miyembro ng church na to. Pwede ba tayo magkaroon ng tinatawag nating secretary? Meron bang at saka documentation? Sino bang magaling sa ating sa ganyan? Yan. Meron bang marerekomenda kayo? Parang kanina may narinig ako sa documentation. Si Raisa ba yun? Tama ba? Raisa, nandiyan ka ba? Yan. Nagpaalam po siya, may emergency lang daw po. Oh, Joey, di ba kasama mo siya? Yes po, Pas. Yan, siguro pwede bang kayo ang maging parang secretary at saka documentation natin? Sige po. Oo. So, makikiusap po ako sa inyo na bigyan nyo po si Joey ng inyo pong contact number o kaya messenger account para mabigyan kung magkakaroon tayo ng mga event, magkakaroon tayo ng coordination. Tapos si Joey din ang mag-aano ng ating mga details kapag may set of skill. Alam ni Joey kung sinong pwedeng tawagin to help us out. Mag-organize tayo. I-organize natin itong grupo na to na meron tayong mga point person pagdating sa paggalaw ng mga event natin. So una, bibigyan ko muna pala kayo ng purpose ng ministry natin. The first na nakita ko pumasok, pwede natin siguro itong i-enhance o improve pa. Pero unang pumasok sa isip ko, ang purpose ng ministry is to proclaim the gospel and God's work in a global way through media. Yun yung pumasok sa isip ko. Pero baka meron kayo may suggest pa. We are open for suggestion. So una, yung purpose natin is to proclaim the gospel and God's work in a global way through media. Yun lang yung binigay kong simpleng purpose. Tapos po yung vision din natin to disciple others with the gospel and the passing on of the skills, ng media skills natin for the next generation. So yun yung parang mission, no? To disciple others with the gospel and passing on the skill for the next generation. Tama ba, Joby, na gawin nating vision to proclaim the gospel and God's work? Mute. Yes po, Pastor. Yan. Akma po yan. To proclaim the gospel and God's work in a global way through media. Tapos yung mission, to disciple others with the gospel and passing on the skill for the next generation. Okay? So yan po yung parang nakikita kong dapat na maging natin, guiding principle kung anong gagawin natin. The next po, ang nakikita ko magiging function ng grupong ito. Una, para ma-improve o ma-enhance natin yung media ng bawat isang churches. No? Individually, matulungan natin silang ma-enhance ang media nila in proclaiming God's word. No? Matulungan sila. Yun ang isa kong nakitang function natin. Enhance, improve, help
the media of its churches. At the same time, mataas natin ang antas ng ano ng category ng media natin as a whole, no? Sa pangkabuuan ng Mother Church, ng Mother Church. Second, na function to cover every outreach event. Yan, to cover every outreach event and show it to the world for evangelism and awareness. So yung pangalawang function is cover every outreach event of Word for the World and show it to the world for evangelism and awareness. Number 3, write article or some notes of each and every event and activities. Dapat meron po tayong matap sa bawat churches na at least writer o para magbibigay ng description sa bawat event na magaganap sa kanilang church. I-coordinate natin yon sa Media Hub. Then, make our presence in the social media and web loud and clear. Yun yung gusto ko mangyari. Make our presence in the social media, even in the web, in any platform, maybe pati sa TikTok, pati sa Twitter, pati sa YouTube, make our presence loud and clear. Next is help emerging churches. Yung mga nag-church planting, no? Help emerging churches to develop their media capacity and skills. Litin ko po. Help emerging or church planters to develop their media capacity and skills. Then magkakaroon po kayo ng mga seminar, mag-organize po kayo po to train the next generation for this ministry. Magano kayo, bawat writing, journalism, video editing, poster making, ano pa ba mga ginagawa ng media? Parang ano to, magbigay ng mga maliliit. Alam nyo, meron pang isa, yung meron tinatawag sila, kung meron po tinatawag na gospel track, meron pong gumawa nung araw na kung tawagin nila digital track. No, kung may gospel track, meron digital track. Gagawa po ng para mga maliliit na drama to portray a certain message in the gospel. Parang ganon. Ang magagaling dyan yung Los Baños Naalala ko, nakikita ko yung mga style nyo kanina. Parang may nakita akong babae na nagbukas ng karton. Pagbukas ng karton, nakita niya yung ulo doon. Tapos iniimbitahan ata sila sa Los Baños. Tama ba yun, Joey? Opo, yung mga reels po. Yung mga reels na ganon. Maybe, pwede kayong gumawa ng mga ganon para to make the church activity more interesting and catchy. Another thing pa na gusto ko ma-accomplish din natin ay to filter out and prevent any erroneous teaching or mga sabihin natin message or news na alam natin magiging detrimental sa mga followers natin, sa mga umaattend sa church natin. Kayo ang magpipilter ng mga fake news, na mga erroneous doctrines and teachings. Kayo magre-report nun. Kayo rin ang mag-ano na
magbibigay ng warning kung ito ay hindi ayon sa ating mga teachings and doctrines. So maobserbahan yan, ire-report nyo sa grupong ito o sa pastor na naka-assign dito, ire-report nyo para mabigyan natin ng aksyon. And then, the group, ito pong itong tinatawag natin na Media Hub will serve as a consultant when upgrading the equipment of every outreach churches. So dahil alam kong kayo mga media and techie, medyo alam nyo mga upgraded version ng mga equipment, mga drone, mga camera, mga sabihin natin gimbals, sound tech, mga LED na screen, mga I think medyo meron kayo mga alam dyan na pwede nyo may suggest para ma-upgrade ng mga churches ang kanilang mga equipment. O kung bibili sila, magbibigay kayo ng suggestion. Ito na ang bilhin nyo. O kaya ito'y mas mura. Huwag na kayo pumunta doon sa masyado may pangalan o mataas ang pero meron mabibili tayo na pareho din ng function, pareho din ng klase ng production niya, kayo magiging consultant namin. Okay? So ito yung mga nakikita kong magiging function ng Media Hub Ministry. So, siguro, baka meron pa akong nakalitan o baka may suggest kayo o baka meron hindi tayo ma-accomplish ito. Gusto ko marinig po sa inyo ang inyo pong mga idea sa mga present ko ngayong gabi. Baka pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion kung ito ba ay feasible o hindi. Malinaw ba yung aking ipinaliwanag kanina? Yes po, Pastor. May konting inserts. Sige. We can say po na hello ulit sa mga kabataan. NYAs po ng Word for the World. Alam ko yung iba sa inyo, some other churches are practicing na yung ganitong klase ng media promotion. Especially dun sa mga pages ng bawat binubuo lang po itong Media Hub to make it centralized and also sabi nga po kanina to serve the purpose na to help each other churches to build a wider and a greater media promotions and mas maayos na sistema pagdating sa pag-aayos ng kumbaga po to be mas maging eye candy baga siya sa tao yung mga ating mga especially pages, yung mga postings. Some other churches are practicing na yung ganito pa. Meron po silang mga key persons na although hindi lahat kasi po yung mga nandito siguro po sila yung actively we can say na sila pa lang yung weekend top and actively participating sa mga ganun. Pero marami pa po. Kasi kanina habang nag-open po kayo ng mga pointers and yung mga need ayusin, may mga naisip pa po akong tao na alam ko po yung ganun yung ginagawa and functions sa church and they are working behind the scenes. Kasi hindi lang naman po yung yung nakikita on social media. Merong workers behind the scenes po. So, in short po, maganda po yung purpose nito and sana maintindihan nyo. Although, we can say, another work ito sa atin and challenge to build this kind of hub po sa Word for the World. And isa po doon sa naging din kasi ito po yung isang major concerns sa buong Word for the World churches.
If you can see mga kabataan and YAs na naririto po. Yung kung alam niyo po doon sa mga emerging churches like yung ating pong mga church planting, there are churches na hindi maayos yung logo, yung gamit nilang mga logo is outdated, merong hindi pasok dun sa kasi meron tayong logo and branding kasi tayo po ay SEC registered. So, may mga ganun po tayong mga naging problem. So, kaya po nagkaroon din ng burden. Especially po ako kasi nung last time na ano po, I won't brag pero yung ano po kasi yung Baguio City noon is mag-anniversary pero yung gamit nilang logo that time is yung luma, yung dati pa. So, nagkaroon ako ng burden na ano na to help them na pag-edit na sila nung bagong logo and branding ng church to para makapag-print sila ng mas maayos na tarpaulin for their anniversary. That's why parang mas maganda na gawin ito sa kalahatan ng ating churches na yung kahit hindi tayo uh, we are working behind the scenes yung iba. Pero we can input and we can help each others para to kumbaga ano po to build their confidence na wow, we are world with the world. Pag nakita nila yung ganitong klaseng media output is from us. Not just we are just a church. Makita nila yon na pagka nakita nila tong mga ganitong bagay is makikita at yung uniqueness ng mga gawa ng ating pong church. And this is good na maisaayos po na magkaroon ng ganito. Yun po. Gusto niyo ba ako magtawag? Hindi kayo nagsasalita eh. Yeah. Then sige po. Give na natin yung floor po sa iba. Especially po kung meron kayong mga nakikita. Yeah. Sige, magtawag ako at random siguro para malaman ko lang kung ano po ang inyong pulso doon sa aking introduce kanina. At kung ano yung nakita nyo na magagawa nyo o may co-contribute nyo sa mga nabanggit ko. Yan. Tawagin ko na siguro si Ashley ng Carmona. Meron ka bang naintindihan ba yung sinabi ko? At ano ang nakita mo magiging role mo kung sakali dun sa mga nabanggit ko? And Ashley, nandiyan ka ba? Hello po. Yes. Sa mga mga nabanggit po ninyo, I think more on ano po kasi ako sa church po namin, more on editing po ako. So, maaari po akong makatulong po with like mga designs po, ganon. Then sa mga wait lang po. Bigla po ako. Sorry po. Okay lang. Ayun po. Open naman po ako for any roles po sa po natin na to. Like sa media hub po na to. So, okay lang po sa akin kahit saan po ko malagay. Pero ang pinaka skills ko po kasi, skill set po is more on editing po talaga. So, if may mga need po, dun po ako pwedeng ilagay po. Yes. Thank you, Ashley, kasi kayo ang mga kabataan na mas creative. Maaaring magbigay kami ng suggestion na gusto naming design pero kayo makakapagpa-enhance, magpapaganda pa ng gusto nun at kung paano nyo magiging magagawa na mas attractive and most interesting ang mga poster, ang mga editing, ang mga video natin. So, kailangan namin kayo doon. Byron, anong take mo dun sa mga sinabi ko kanina at anong nakikita mong magiging role mo, Byron?
Good evening po ulit sa inyo lahat. Sa mga po sa sinabi niyo po, malaking tulong po siya sa mga churches, lalo na po sa mga local churches na wala pang, hindi ganun kaalam sa media. Malaking bagay po siya. As for me po, dito po sa church namin, talagang nagtutulungan po kami ni Gil na i-enhance yung page ng World for the World Hugo Perez po para po maging presentable sa ibang tao. At the same time po maka-encourage ng ibang tao din. Then sa mga sinabi niyo po, ang magiging role ko naman po, siguro yung character na magiging versatile po, na kayang tumulong din po sa ibang outreaches. Ayun po. Yes. Oo, ang ano actually gagawa kayo ng mga team. Mga magti-teamwork kayo. Siguro pag nakagawa kayo ng parang mga curriculum o mga seminar for advancement and development or even awareness sa paggamit ng mga technology, pwedeng ipadala kayo sa mga region to help out yung mga churches na ma-upgrade o ma-develop yung kanilang kaalaman. Kailangan namin yon. So, magmi-meet tayo regularly para ano natin to, unti-unti nating kumbaga ma-synchronize, unti-unti natin ma-develop at unti-unti natin magawa yung structure para lahat tayo nagko-coordinate sa paggalaw. Joey, anong take mo sa ating tinalakay kanina? Okay naman po, Pastor. Bali, ang magiging ano na lang po natin ito is that magsiset po tayo ng guidelines natin dito, and at the same time, ipo-formalize na po natin ito. So, magkakaroon din po tayo ng mga awareness program, and at the same time, ma-assign na po yung commitment kung ano po yung pwedeng maiambag ng bawat isa, at para po ma-organize po, mag-create po ng structure para lang po hindi po magtuturuan kung sino yung gagawa ng ganito o kaya sino po yung may expertise ng ganito. At least mapipinpoint na po kung ano po yung strengths and skills na nabuo po natin dito sa grupong ito para po well-guided po tayo, and at the same time we are working according to our giftings para po pare-pares po ng direksyon na pinupuntahan. First and foremost, para paalaano ko lang po sa inyo, kayo na kaagad ang magiging representative ng inyong kanya-kanyang churches. So, pag meron kayong event at kailangan nyo ang tulong ng iba, pwede nyong i-shout out yan doon sa ating chat group. At titignan natin kung sinong pwede mag-response. For example, kung kayo ay may mga video editor pero wala kayong writer, pwede kayong humingi ng tulong sa iba sa atin dito para sila gagawa ng write-up ng inyong event. Kung kayo ay sabi natin magaling sabihin natin gumawa ng mga write-up, magaling kayo sa video editing pero di kayo marunong gumawa ng poster o ng mga teaser, di hihingi tayo ng tulong sa grupong ito. Pwede nating patulong na sabihin natin ba, Ryan, hindi namin alam kung paano gumawa ng write-up itong aming event. Meron kaming youth camp. Baka pwedeng matulungan mo kami. Kami bang bibigay sa iyo nung parang istorya, kwentuhan ka namin, ikaw nang gumawa ng write-up, mga ganon. So magtutulungan tayo para yung ipopost sa media, ano talaga, well organized, edited, well designed, at saka talagang pang world class, kumbaga, yung mailalagay natin. Yun yung nasa isip ko. Yuan, baka meron kang gustong idagdag dun sa aking mga binigay kanina. Anong iyong take away doon at anong iyong you think may ko-contribute mo?
Yun, hello po. So, Yes. siguro po, ayun, as Pastor said po, kailangan lang din po natin magkaroon po Mm. ng sistema siguro kung on how we will distribute and manage yung mga works na kailangan po natin magawa. Ayun po siguro. Then, Iyon. ayun po. Yung madidistribute ko po for this is, siguro, ano po, videography and editing po, and photography din po. Ayun po. Yan. Siguro yun. Baka magturo tayo ng photography class. Pwede yan. Kahit yung mga pang ano lang, mga starter o mga beginner, pwede tayo mag-seminar, matulungan nyo kami doon. Mag-ano tayo sa bawat region, magtuturo. Ganun din, tama yung sinabi mo, Yuan, kailangan may sistema. May mga point person, merong parang katulad ng ginawa natin sa ating outreach, merong local church, may district, merong regional, at may national. So lahat yon naka-organize kung paano mula sa itaas, ibababa yung tinatawag nating information, at kung paano naman yung mula sa ibaba, itataas naman sa national yung mga concern. So para magkaroon ng tinatawag nating sistema para lahat tayo gagalaw, well coordinated at lahat masasakop natin. Ang gagawin natin, actually, magkakaroon kasi ng annual meeting ang mga regional. Tapos, ipaplat namin ang mga activity ng bawat region, district, at saka local church. Ano yung mga anniversaries, ano yung district activities, ano yung mga regional project, at ano yung mga national event. So, ipaplat yun sa kalendaryo, tapos magmi-meeting din tayo, magkakaroon tayo ng annual response doon sa mga bibigay sa ating plano ng church. Tapos magkakaroon na tayo ng designation. Magtutulong-tulungan tayo kung ano yung pwede nating gawin. Ngayon, kung may problema, halimbawa, wala tayong may padala, yun, gagawa tayo ng sigurong mga training doon sa church nila na hindi pa nakakaalam. Tapos kung sakali mayroong mga equipment na wala sila at maari yung ating churches bumili na ng bagong equipment na upgraded at yung luma hindi na natin gagamitin pero pwede pa rin functional pa rin, pwede natin siguro ipahiram or ibigay o i-donate doon sa mga emerging o planting churches. So yun yung mga pag-aaralan natin, pag-uusapan natin para magkapagtulong-tulungan tayo. Joey, anong iyong takeaway dito? Um, ano po, Pas? Paano po, iniisip ko lang po kung paano, announce na po ito, Pastor, or i-announce pa lang po sa... I-announce pa lang. Ngayon Opo. pa lang tayo, nag-ano pa lang tayo, nag-organize pa lang tayo. Opo, iniisip ko po kasi kung paano po, like kung meron pong kailangan ng tulong, and I believe siguro po, iniisip ko rin po, Pastor, ipunin lahat ng mga pages ng lahat ng Words for the World churches po to know. Kasi sa ngayon po, yung mga nakikita kong Word for the World churches, okay naman po sila. Ang dami pong, kasi karamihan din po sa mga churches may mga kabataan, techie na rin po. Sa mga pina-follow ko lang po yun. Pero hindi, yun nga po, hindi pa po ako sure dun sa iba talaga. Katulad po ng nabanggit ni Pastor David. Yun po yung parang tumatakbo lang po sa isip ko. Paano po, pag kunwari po ba may nakita pong something na kailangang i-enhance sa page po ng isang church, kakausapin po natin yung pastor. Paano po, gano'n po ba yun? Or Oo, pero hindi kayo, kami ang katulad yan. Dahil ako yung tatay Nakuha niyo ba yun? I-report nyo sa akin yon, sabihin nyo sa akin ang pwede matulong, tapos ako ang magkukol ng atensyon. Nakuha niyo yan?
Para hindi kayo ang magiging ano no, naka-front ako, para kayo magiging help. Sasabihin ko, halimbawa sa isang church, yung ano nyo, malabo, yung inyong poster napaka ano patay ang kulay, yung mga ganon. Kailangan ma-improve nyo at meron tayong grupo na pwedeng tumulong sa inyo. Gusto kong makipag-coordinate ka. Ano ba? Sabihin ko doon sa church niyon. Pwede ka ba makipag-coordinate kay Ryan o kay Joey sa aming media hub para mabigyan kayo ng tips, mabigyan din kayo ng mga pointers on how to go about na ma-improve ang inyong media. Tama ba yun, Joey? Okay po. Clear naman po, Pas. Yun. Basta tayo muna mag-uusap. Kayo rin ang magiging critic. Hindi nila alam na papanoorin nyo, titignan nila, tapos dito sa ating regular meeting, magre-report kayo sa amin, magbibigay kayo ng mga comments sa mga nakikita nyo para ma-improve natin sila, matulungan natin sila. Hindi tayo magkikritik para sila ibagsak, kundi magkakaroon tayo ng heart and concern para sila ay kasi bahagi natin sila eh. Pag sila ay napulaan, kasama tayo mapupulaan as a whole, as a body of Christ. Yun. Kaya nga po, Pastor, technically, ang una nating establish is yung categories ng Media Tech Hub. Like, meron po kasi tayong mga nandito na they are just pure media. Meron kagaya namin na nasa background technicals ng audio, ng live stream. Like for me po, sa akin po, ang mako-contribute ko rito talaga all around po, including cybersecurity, na nagiging problema po ng ating mga pastor ngayon na na-hack yung mga page nila at accounts. So with this po, we have to educate our pastors on how they can protect their accounts using two-factor authentication. Kasi yun lang po ang pinakamalakas ngayon na panlaban sa hacker. Actually, isa rin yan na importante na dapat maano din, yung tinatawag na we are actually, para for your information po, si Ryan ang isa sa tumutulong sa mga pastor. Kapag nag-report kami na hack yung aming account, si Ryan yung nagre-recover at saka nagre-report at tumutugis doon sa hacker minsan, ganon. So, yun din, isa sa crucial din yun para yung mga account ng mga churches maprotektahan. Maprotektahan. Yan, isa yan sa mga kailangan maano din natin sa ating media hub. Gideon, meron ka bang na pick up dun sa ating tinalakay at anong iyong opinion doon? Ayun po, regarding po dun sa mga napag-usapan po. Okay naman po yung yung purpose and yung mission talaga kasi since sa pangalan po talaga natin ay Word for the World, kailangan ma-share din through media yung gospel na meron tayo. Hindi lang dapat makulong sa atin yung salita ng Diyos. And then ayun po, sa mga function po na nabanggit niyo po, Pas, okay naman po ako doon. And siguro po yung mako-contribute ko po dito sa grupo pong ito since BSIT student and talagang napag-aaralan din yung mga cybersecurity, ganyan, web development, and ayun, siguro po ang pwede ko pong may contribute is yung mga suggestions po when it comes po sa design, and then kung gusto pong mag-build ng mga system, ng mga website, pwede po ako doon. And Yes. then ayun po, kasi po nakita ko rin po kasi na wala pong masyadong po yung may website po ba yung Word for the World po? Kaya isa pa yan. Kaya Ayun rin po. ko kailangan Ayun din kasi po may ang website. nakita ko. May website ang Word for the World pero hanggang ngayon hindi na-upgrade. Actually na-upgrade pero walang laman. Okay po. Alam mo ba yun? Walang laman Opo. kasi may mga istorya na nangyari sa website natin na minsan yung dating nag-handle biglang umalis, sa kanya yung nasa kanya yung security, hindi namin mabawi. Mga Opo. ganun nangyari. Kaya ang tagal bago na ang ginawa, nag-register ng bago, manuuli ng bago, ganun. Opo. Alam mo ba yon na walang laman? Tapos ngayon, nakagawa ng bago pero wala namang taong naglalagay. So, Nag-handle po.
nag-handle. So kung tayo ay magiging effective, maybe magkakaroon tayo ng access dyan para malagyan natin ang laman. Opo, pwede po. Ito po, Yun isa Pastor, sa, sinishare ko po yung ating main website, www.cf. yes. O tignan mo kung may mga laman. Wala. Okay Kung po. meron man laman yan, alam ko, mga ano pa, mga delayed minsan ang nakalagay. Yes po. Opo. And wala po tayong updated list dito ng Wala, di ba? Kita mo. churches. So isa yan na kailangan natin ma-improve. Matulungan nyo kasi ano din, underman din ang ating mother church eh. Kulang din sa tao, kulang din sa mga skills. Ayun po. Tapos, ayun po, yung regarding din po sa sinabi po ni Pastor David, ayun, dapat meron din po tayong ano talaga, yung website po na makukuhaan ng mga graphic design, yung mga samples Yes. po, logo, ganun po. Para hindi rin po mahirapan yung ibang mga outreach churches na nagsisimula po na saan ba makakakuha ng logo, ganyan. So, pwede po nilang ilagay doon, pwede po tayong mag-create siguro ng kahit Google Drive for open po for everyone. Ayun po yung mga contribute ko po sa grupo na ito. And ayun po, Or, continuous learning. or GB, why not this team will do it for the emerging churches? Opo. Especially yung mga nagbaguhan pa lang. What if our team will be the one to produce the logo for churches Opo. or Unison? Para Yun, hindi, yun. kasi Tama kung po, tama po. produce din sila, okay, let's say for example, magpo-produce din sila. We will supply them with a blank template with just the logo and everything. Hindi rin papasa yun sa branding code natin. Kasi si Kuya David, gumagawa na talaga siya ng template. Kaya nga, and if you will see, sa ating bagong pastoral book, nandoon yung rules, what font, measurements, and everything are there in pixels. Kaya nga, dapat dapat, yun yun. May, sino yun? Kay May Joby. Mukhang yung ayun. sound gaano kay Joby. Ayan na. Sorry po, sorry. Ayun, so para Yeah. lang one branding, let's say CCF ang gumagawa lang sa kanila yung media team nila, so as Victory and distributed to all the churches. I already inquired. So why not this team na lang since marami tayo and we want to help our mother church. So why not design team here? We create a design team, we create a technical team, we create a live stream team. So sila lang yung may alam about live stream. So kung kailangan ni Pastor Edgy ng people that would teach about live stream, sige, coordinate kay Kuya Ryan, alam niyan mag-OBS. Yung mga all around naman, yun na lang, yung mga parang pag halimbawa, gusto nilang makatulong din sa ibang department. So we create 5 departments like design team, social media team, ito yung sa mga TikTok, sa Facebook, and then we create a team for live stream, we create the training team. So sa training team, kami yung mag-iisip ng mga pwede naming ituro sa mga churches, sa pastors, or sa media team nila. And then, we also create yung ating skeletal team, yung ating admins for that. Yes, kailangan natin gawin yon. Tama yon. Actually, yun nga, tatalakayin natin yung logo standards. Mag-meet tayo regular, magsiset tayo ng date na lahat kayo ay maluwag. Yung pwede kayo katulad do, kung gabi na alas 9, okay lang. Maghahanap tayo ng ating regular meeting para pag-usapan ng mga bagay na to. Second, magkakaroon din ako ng teaching sa inyo para maging malalim kayo sa theology ng church. Para pag, ang ibig sabihin niyan, kaya namin bibigay yon para pag meron mga nagpo-post, pag meron mga gumawang video, magkakaroon kayo ng discernment. Yung ba ay akma doon sa tinuro ng Word for the World o hindi? O parang medyo subtle na merong subliminal na message, hindi talaga akma doon sa biblical standard. So mag-aano tayo ng ganon. We will try to help you out na maging malalim sa pagdi-discern sa paggawa ng design ng mga scripture, ng mga video, ng mga quotes,
Ano natin yon, tutulungan namin kayo doon. So yun, may provide ko sa inyo yon. Tsaka si Joby at si David. We will have our own devotion para kayo, kumpiyansa rin ako yung maturity nyo. Hindi lang kayo skillful sa mga equipment, media, but spiritually, you are, sabihin natin, deep and sharp pag-detect o pag-filter na mga pinopost ng mga iba natin mga churches na baka hindi nila napapansin. Kumukuha sila ng mga ibang teaching sa ibang sa TikTok o ibang mga churches tapos hindi naman pala akma sa atin. So yun, magkakaroon tayo nun, magkakaroon tayo regular, and we will try to disciple you also to have a strong foundation sa ating mga katuruan. Wyden, meron ka bang bibigay na opinion mo or takeaway mo sa ating tinalakay? Good evening po ulit sa ating lahat. Thank you po, Pas, sa mga input po at saka po sa na-share niyo po. Ano po, na-remind po ako dun sa mission po to disciple others with the gospel and passing on skills to the next generation. Kasi po, nakakatuwa po ang mga kabataan talaga ngayon. Kung dati, meron lang ilang ways to disciple others at saka makakonect sa kanila. Parang sports evangelism, mga ganyan po. Tsaka yung kadalasan pong mga gospel tracks para makakonect. Sa era po ngayon, parang pagka ino-obserbahan din po natin, malaking factor na rin po yung media para makakonect sa kanila kasi masyado na silang techie. Gagaling na po nila mag-video editing, ganyan, maggawa ng posters. Right. And na-remind po ako na parang bilang mga leaders din po na may alam sa media, we better para take advantage po nito na mag-disciple din ng ibang mga kabataan talaga. Kasi nag-enjoy po silang matuto pagdating sa, Photoshop, pagdating sa After Effects. Ewan ko kung nag-After Effects si Kuya Yuan. Kumbaga, masyado po silang curious. And marami po sa kanila na may gantong skills. Hindi lang talaga pansin ang media. Kasi po lagi silang behind the scenes. Yun, yung ano po to glorifying God behind the scenes. Ganun yung mga ng media. So, yun po, malaking bagay po na magamit talaga to. Kahit sa akin po, na-remind din po ako na doon sa ibang mga youth namin na, ayan, disciple pa pagdating sa Photoshop, tsaka iba pa po para maipasa yung generation. Sa contribution naman po siguro, Pas, makakatulong po siguro ako pagdating po sa suggestions, tsaka sa much details po ng ilang mga sabihin po natin sa logo, tsaka sa font. Ayan, may mga font po yan, tsaka branding. And last time po, naalala ko po kasi ayan, ang Ate Joey po may malaking impact din po sa akin pagdating sa media. Pusher po yan pusher. Salamat po sa pag-push, Ate Joey. So, pagdating po dun sa logo usage, Pastor, kasi po ang alam ko, meron pong branding guidelines ang Word for the World na hindi ko lang po alam kung ito po ay updated or outdated na. So, may mga rules po for usage ng logo. And ewan ko po kung time na rin na mas ma-enhance yung logo natin. Kasi po, for the media, creatives na nag-edit sa Photoshop, yung version po ng logo natin na horizontal orientation, yung mahaba po yun, medyo malaki po yung spacing ng Christian Fellowship nun sa babae. So medyo nakaka-OC po yun ulaman, lagyan ng ulam ng ibang text or point or tsaka yung ano po ba talaga yung dapat na font na gagamitin natin. So tama po yung gusto ko po yung term na sabi ni Kuya Ryan, unison, yung pagiging uniform po natin. So yun po yung na-imagine ko po na pwede ko lang mai-suggest dito. Or kung yun po ba ay Pas, nanggagaling po sa media po ng Makati. Actually, meron na tayong guidelines na kalagay na doon sa handbook. Yun ang i-discuss namin sa inyo pag nagkita tayo para malaman nyo kung ano yung standard
font, yung logo, color, kung ano yung variation na pwedeng gawin at hindi gawin, ano yung pahaba, ano yung pabilog, ano yung pa-square na design nandoon. So, magkikita tayo minsan siguro, magsiset lang tayo noon para magkaroon tayo ng tinatawag natin hindi lang bonding at fellowship but also brainstorming sa gagawin natin. Yun ang ano yun natin ngayon. Thank you sa ano mo doon, Wyden. We will consider that yung mga sinasabi nyo lahat sa amin ngayon. Also, mag-aano rin tayo ng tinatawag nating kasi sa church natin, meron din po mga magagaling ng artist, no? Kung natatandaan nyo, meron po tayong mga yearly event din sa Makati, katulad ng mga kantatas, yung Easter and tinatawag natin Christmas kantata. Pwede siguro tayong makatulong para sa ano nun, pagpropagate ng kantata na yun. Kilala kasi ang Word for the Word sa kantata. So baka meron tayong may contribute pati yung mga design, pati siguro yung ano, magtutulong-tulong tayo. Gagawa lang muna tayo ng sistema, mag-ano muna tayo, mag-set tayo ng date. Dapat meron tayong yung regular na online, tapos meron din siguro tayo kahit once a month na face to face or every other month na face to face para lang magkaroon tayo ng medyo personal touch and bonding. Para yung pag gumalaw tayo, meron talaga tayong tinatawag nating synchronicity. Parang basketball yan eh. Pag palagi naglalaro, alam na ng teammate kung anong galaw ng kanilang kasama. Kahit hindi lumingon, kahit hindi magsalita, alam nila kung saan ipapasa ang bola. Parang ganun. So, we will have to work on that. Tayo ay magkaroon ng tinatawag natin coordination na hindi lamang sa sistema, pati sa spirito, pati sa ating mga personalidad. Yon. Thank you, Wyden. Troy, baka meron kang gusto idagdag. For me, Pastor, wala naman po halos. Yung mga sabi niyo rin po, important din po talaga sa bawat churches. And mahalaga din po talaga, lalo na po sa media, kasi kabataan ngayon, tutok halos sa social media. And mahalaga rin po talaga sa atin na dapat, bawat churches is dapat maging active sa mga posting. And mahalaga rin po talaga dapat na, lalo na po sa mga churches na hindi pa open yung mga page nila, wala sila halos ma-post kasi minsan wala rin talagang alam ng iba't ibang church na abot sa mga ron. Kailangan, eto maganda rin po itong ginawa niyo po, Pastor, na ito na group as and team para malaman din nila, Pastor, na ano tayo. At andito rin po tayo para mag-assist sa kanila and tumulong. And sa matutulong ko po sa akin po, sa skills ko po na alam ko. And ano po, as an I become student, ano po kami dito, aware po kami dito sa media, lalo na po sa media, sa mga TV, ganyan, sa mga news yan. And ano naman po ako, open naman po ako para makatulong sa writing yan, sa paggawa po ng mga balita. Hindi lang po sa reels kasi ayun na rin po yung kalimitan kong ginagawa yan. And makakatulong din po ako sa mga documentary, photography, and videography. And also editing po. And maasahan din naman po ako sa mga ganung bagay. Yan. Lalo na po trabaho na rin po talaga tong ganito sa amin and sa sarili. Ayun lang po. Praise God, oo. Ano rin po, no? Kasi baka yung mga pastor nyo mahilig mag-vlog. Alam nyo ba yon? Meron mga pastor, meron silang regular na mga ginagawang video eh. For example, meron silang konting teaching. Yung teaching na hindi inaabot ng 30 o 15 minutes, mga ano lang,
3 minute or 5 minute ano lang na video. Baka hindi niya alam kung paano gawin yun. Baka pwede tayong gumawa ng ano, ng parang ipipicture na pastor of the month na magbibigay lang o kaya per week. Pwede natin matulungan para yung kanilang mga churches ma-promote natin. For example, sa araw na to, pastor ng ano ng Sambuanga, pag gagawa siya ng video tapos i-edit natin, bibigyan natin ng mga sabihin natin background o kaya ng mga insert para yung kanyang maliit na message mapaganda, tapos ipapasa natin sa kanyang church para ano niya, mai-post niya sa sarili nilang mga Facebook dun sa church nila. Hopefully pati itong ano natin, magkaroon tayo ng access doon sa tinatawag nating national FB page. Tapos doon sa website, igagawa ko muna ng permiso yon, hihingi ko ng permit. At siguro ililista ko yung mga pangalan nyo. Kailangan ko po yung anyong detail. Bigyan nyo po ako ng pangalan nyo, contact number, pati yung yung set of skill para pag nag-ano po, magkaroon tayo ng pag-aayos, yung i-grouping namin kayo kung ano yung mga specialty nyo, mga expert nyo. Tapos per group gagawa tayo ng parang kayo yung maggagawa ng curriculum paano yung ipapasa sa next generation. Tuturuan sila, kayo ang mag-brainstorm. Anyway, ano nga pala, yung isa sa nag-a-attract sa mga youth para umattend sa church, yung tinuturuan sila ng music. Di ba? Yung gitara, drums, piano. Ngayon, hindi tayo music, pero isa sa nag-a-attract din sa mga youth ngayon, yung nga, video editing, kasi minsan mahilig sila magti-TikTok, yung CapCut, yung mga, tama ba yun? Kung paano gagawin yung kung paano mag-edit sa CapCut, pwede kayong gumawa ng ganun para matulungan sila. Para ma-attract natin sila, para maging committed sila sa church kasi meron silang napagtutunan ng pansin. Videography, poster making, live streaming, sound tech, mga ganon. Matutulungan natin sila maging committed kasi meron silang bahagi doon sa gawain. Joey, anong iyong take away dito? Tawagan ng pala kita, sorry. Si Jetro pala, sorry. Jetro. Nandiyan ka pa ba, Jetro? Hello? Nawala na ang kulit. Oo. Nawala si Kulit. Baka, hindi niya alam nakamute ata siya eh. Ayun. Wait lang, Pastor. Ayun, hindi Medyo niya alam na humihina po kasi nakamute yung siya. signal. Medyo po Oo, humihina yan. kasi. Ay, sa akin naman po, naman po, maganda po yung naging napag-usapan po. And maganda po yung mission po natin dito po sa pagiging medtech po. Ay, media tech po. Ayan. Check. Oo, praise God. Ayun po Thank you, na, Yan. ayun po yung sa akin po, siguro po, tama po kayo dun sa, matulungan po natin sila sa, kasi po yung iba po talaga is, wala pa po talaga masyadong knowledge about sa social media. Then maganda po talaga na, matulungan po natin sila, maabot po natin sila. And yung siguro po mako-contribute ko lang po is, yung to i-cover po yung mga event, like photography po. Yun lang po. Yan. Thank you. Meron ka bang Mark? Mark Alvarez, yan. Kamusta mo ako sa iyong mami, kay Billy? Mr. Billy. Nandiyan ka pa ba, Mark? Oh, mukhang hindi rin niya alam, nakamute siya. Mark, nakamute ka. Mark?
Yan, mukhang wala si Mark. Natalie Gale? Natalie? Good evening po. Yan, good evening. Ano ang Rinig po iyong ba ako? yes. Ano ang takeaway doon sa mga sinabi ko at ano ang iyong saloobin tungkol dito? Actually po, tatay, ang pinaka-ano ko po, concern din is same lang po kay Ate Joey kanina. But since naman po ay nasagot naman na po and yung iba pa pong tumatakbo sa isip ko ay nasagot na rin at natanong na po, wala na po. Pero um, maganda po ito kasi based po sa aking experience po dito po sa district, nagkaroon kami ng times na nagkaroon kami ng problems doon sa gagamiting font, lalo na sa logo ng Word for the World, right color po, yung mga color na gagamitin sa logo, ano ba yung pwede, ano yung hindi. And kasi parang medyo magulo po yun sa amin dati kasi akala namin yung logo is pwedeng gantong color, pwede siyang gawing gantong color. And magandang reminder po ito sa amin at ayun, nabibless din po ako kasi magkikipart po ako ng ministry na ito po. Sa akin po, yung siguro, yung mai-share ko po sa iba is yung when it comes sa graphic design, kasi doon naman, yun po ang forte ko ngayon. So, yun po ang aking, yun po Praise God. ang, siguro ko, yun po, doon po ako makakatulong po sa iba, lalo na siguro po sa mga nagsisimula po. Praise God. Yun po. Thank you po. Thank you, Natalie. Thank you. Nandito pala si Pastor Matthew. Matthew, anong iyong mga saloobin sa mga narinig mo kanina pa? Good evening po sa lahat. Yes, Matthew. Napakaganda po kasi even before, nung nag-start kami sa Bulihan, andun yung saan ako kukuha ng logo, da-download ko na lang ba yung mga nasa Facebook page ng mga mga page. So maganda po na magkaroon tayo ng ang ano naman po diyan ay maayos na direction kasi may momentum na tayo eh. Yung direction na lang po talaga para walang may iwan tapos patuloy lalago lahat. Yun yung pinakamaganda po doon. Kasi nga po ang giftings ng Lord, nakikita naman natin yung sa Bible na may ability tayong mag-create ng mga magagandang bagay. And yun yung desire ng bawat isa. So, yung contributions ko po dito sa is yung direction. I can help suggest and even bring people in dun sa idea natin na magkaroon tayo ng unified na media hub. Yan, dito po sa Praise Word. God. Amen. Thank you, Matthew. Ashley, natawag na ba kita, Ashley? Opo. Ayun, okay. So ganito ang gagawin siguro natin. Mag-set na tayo ngayon, ano ang convenient na time at saka date na pwede kayo para magkaroon tayo ng regular online muna, online meeting. Tapos mag-set tayo ng isang araw na face-to-face tayo lahat. So ano ang pinaka convenient date, day and time na kayo ay available lahat? Pag ganito bang Friday, libre kayo lahat? O gusto nyo sa Saturday o Sunday? Yung online. Gideon, anong ano sa iyo? Anong convenient? Magbigay kayo ng dalawa o tatlong araw at oras. Ayun po. Sa akin po, pwede po ako ng Friday night and Saturday night po. Pwedeng Friday mga night. opo, Okay. and Sunday night. Siguro po mga 8 p.m. onwards or 9 p.m. onwards po. Yun po, 8 pwede po ako p.m. doon. Okay. Joey, ng Los Baños. Yan. Same po kay GP. Galing mo doon, GP. Ganun din po yung akin.
So, Friday pareho and kayo. Sunday night din po. Okay, so Gideon tapos Joey the same. Ano pa? Jethro, libre ka ba sa ganong ano? Yes Friday po. and pareho Yes po. Friday at saka Sunday po. Saturday ba? Tama, Sunday? Sunday po. Sunday. After O church pareho po kayo. namin. Okay. Pwede ka rin Jethro. Opo. Paki-take note kaya to ano? Joey, pwede ba? Ikaw muna ang ano namin, secretary. Saan Okay si Joey? po. Ayun. Yan. Paki-take note mo. Okay si Gideon, okay si Jethro, okay ka. Byron, libre ka rin ba ng Friday at saka Sunday? Byron? Yes po, available po ng araw na yun. Oh, yun. Friday at saka Sunday din. Pwede rin siya, Joey. Ron, Aaron, pwede ka ba pwede rin daw siya. Friday or Saturday, pwede rin si Aaron. Troy, are you available on that date and time? Yes po, Pastor. Okay, okay naman po. Ayun, pwede rin si Troy. Sino pa? Natalie? Yes po, Pwede ka ba? pwede po. Friday on Sunday ng gabi, pwede ka rin. O yun. Yes po, yes po. Okay. Sino pang? Wyden, are you available on Friday and Sunday? Opo, Pastor. Monthly nga po ba ito, Pastor? Ito, yung monthly natin, magagawa tayong isang monthly na tayo ay parang ano yun, face to face para ma-reporting. Tapos, yung ating sigurong online, baka at least twice a month lang siguro. Okay lang ba sa inyo? Kasi baka masyado naman ano, pag weekly. Opo. Depende siguro kung marami ano, tsaka na tayo ano, pero siguro every other week na lang tayo mag-aano ng online. Yan, okay lang. Pag meron kayong mga conflict, halimbawa, meron kayong seminar, meron kayong convention, meron kayong exam, okay lang, basta magsabi kayo ng mas maaga. Usually talaga minsan meron sumisingit pa rin sa ating mga schedule. Pero ang mahalaga, i-relay lang natin dun sa hindi naka-attend. At ang mahalaga rin, tayo ay may quorum. Yun lang. So, Wyden, okay ka, no? Tama Yes ba? po, Pas. Opo. Okay si Wyden. Then, sino pa bang hindi natin ano? Si Ashley, nag-ano na rin? Meron pa ba akong nakalimutan? Yuan. Available ka ba nun, Yuan? Are you there? Yan. Hello po, hello. Yan, Yes. available naman po. Yun. Okay din si Yuan, Joey. David and Matthew, okay sa inyo doon? Yung ano na yon? Sa akin daw pa sir, okay lang po. Ano pa, basta po on sked, mag-adjust na lang po kami sa ano. May meeting kasi po kami district ng youth sa every Friday night. Okay. Kung maagang ma-coordinate, kami pa mag-adjust ng date. Sige. Yung mga ganitong oras lang, alas 9, okay sa inyo lahat? 8 Yes or 9, po. ganon. Ayan. Matthew, ikaw? Okay ka lang daw, Matthew? Nawala si Matthew pala. Saan na? Umigay, okay. So, almost lahat, okay na. So, yun, mahalaga lang ngayon. Please give me your details para ma-grouping namin kayo kung saang mga set of skill kayo may team up. Tapos,
Alam ko yung iba wala pang yung ibang mga churches o region di pa nagpadala ng kanilang representative. Expect na tayo ay ano pa madadagdagan pa. Expect na madadagdagan. Hopefully magkaroon tayo ng again, fellowship gathering ng mga media. Then i-coordinate ko kung ano yung pwede natin maitulong dito sa Makati para ma-improve din yung kanilang mga pangangailangan doon. So yun, siguro okay na tayo. Kanino, Ryan, sa iyo ba ibibigay o Joby, sinong kukuha ng details? Sa GC po, papaano ko po, papachat ko na lang po dun yung mga details and skills sila para hindi mahirapan si Joey. Oo. Yung skills nyo, contact number at saka of course pangalan nyo para mai-grouping kayo. And So then yun po, lang, yan. Tay, Meron pa ba kayong Sige, Ryan, ano yun? Sige, and then Ryan. for yung mga wala po, gagawa po ako ng Google Form mamaya para dun sa mga pastors na magpapadala ng representative nila. So through Google Form nilang i-register yung kanilang mga media para ma-add ko po sa GC. Sige, yan. Okay. So yun, bago tayo maghiwa-hiwalay, hindi ko na kayo masyadong pupuyatin pa. Baka meron pa kayong gustong itanong o inquire o i-clarify habang nandito tayo. The floor is open if you want to still ask something or to clarify something bago tayo mag-conclude ng ating meeting. Ano po, pwede kaya po sa next meeting ng pastors ay mai-announce yung ano po, yung mga official pages ng bawat churches. Kasi pa di ba yung paalala mo naging sa akin. problem nun natin last time yung sa Calauan, yung kung alin yung official page tapos yung isa group pala. Yung para lang po malinaw sa atin, may directory tayo na na kung saan doon din tayo magko-coordinate ng mga needs siguro po. Kasi pwede kasing mag-message doon sa bio pages or kahit Kaya yung bang- admin ng pages. David, do you think may provide yan kahit hindi tayo magtanong sa kanila, may provide ba ni Iya yan? I think pwede naman po kung ano po kasi minsan siya din po ang nagtatanong sa pastors kung ano yung mga official pages Para lang po may directory po tayo kung sakali, kung alam po natin yung mga ma-check ay yung mga need ng help na mga pages po. Isasama natin dito sa grupong ito si Iya. Aba. Para coordinated lahat. Nasa Kasi siya GC po nakakaalam tayo. lahat ng mga schedule lahat di ba? Mm. Ayun. Anything else? Baka meron pa tayo nakalimutan bago tayo maghiwa-hiwalay na. So kung wala na, we will... Tay, Yes. by the way, why not po sa a call to worship or a call to prayer? Gawin Pwede natin rin. sub-technicians itong lahat ng ating mga members po ng Media Hub. Sige. Ano mo, kung ano yung feasible, baka sobrang dami man, magkalito-lito naman kayo. Tingnan mo kung anong pwede. Per region Oo. tayo, baka Cavite halos yung yung mga pastors na nasa a call to prayer. Then Cavite region na mga media hubs pong mag-handle para Sige. ma-train din sila. Ayun, i-coordinate na natin siguro sa Region 5. Okay, so kung wala na, we will have a closing prayer. Tawagin ko na si Pastor Joby. Ikaw na mag-close ang prayer. So, teka pala, kailan ang next natin pala meeting? Before anything else pala. Anong possible date, Ryan? Tay, before that po, nag-message po si Pastor Vince. Hindi lang siya kasi naka-log on ngayon. Sabi niya, part din daw po siya ng video editing and layout. Sige, isama na rin siya. Apa. So, next meeting natin ay 27, parang ganon? 27? June 27 o July na? June 27 pala, a call to prayer yan. Apa, na lang tay, July na lang po.
July na. So, kailan sa July? July 4. July 4. Ayan. Or So, kung gusto pakilagay po sa calendar nyo, magmi-meet ulit tayo online July 4. or if you want tayo, July 6, Sunday. Pwede rin. Pwede rin. Pero So, palagi ko lahat sila ngayon, Friday no? Friday. Okay lang kayo? Friday na lang muna siguro. Sige po tayo. Tsaka na natin bagoy kung sakali. Yan. So, Friday tayo, July 4, mag-meet uli. The same time, alas 8, alas 9. What do you prepare? Lahat po ng okay ng alas 8, maglagay lang ng thumbs up sa inyo pong screen. And lahat ng okay ng alas 8. Yan, si Yuan okay, Natalie, Ashley okay, sino pa? Si Joey okay din. How about Troy, ayan, okay na si Aaron. Troy, Natalie, Byron. Ayan, si Wyden, okay na si Wyden. Okay na rin si Troy. Natalie, tsaka si Byron. Okay ba kayo ng alas 8? Okay si Byron. Tsaka si Natalie. Yun, okay. Consensus na, meron na. Alas 8. So, let's have a closing prayer. Pastor Joby. Sige po, tayo po'y manalangin, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito at sa nabuong bagong ministry para sa national outreach. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kami bigyan ng kaliwanagan. Ganon din yung pagkakaisa, pangunawa, O Lord God, at yung wisdom kung paano po namin maisa sa katuparan ng lahat ng mga ito. At itinataas namin, O Lord God, ang lahat ng amin na pag-usapan. Kayo po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kaayusan. Lalong-lalo na, O Lord God, yung unity and harmony upang magampanan po namin yung ministry na ipinagkakatiwala niyo pong ito sa aming lahat. Lalong-lalo na pagpalain niyo ang gawa ng aming mga kamay. Salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang oras, kanilang talento, Lord God. Dalangin po namin na patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa, lalong-lalo na, Lord God, para po sa ikaluluwalhati ng iyong anak na si Jesus. Thank you so much, Panginoon, for this night. Samahan niyo po kami sa aming pagtulog at sa aming pagpapahinga, lalong-lalo na, Lord God, sa mga gawain pa po namin sa natitirang 2 araw sa linggong ito. To you be all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.